Ako si Primo Numbra. Ang istorya natin ngayon ay hango sa karanasan ni Paulo ng San Pedro, Laguna. Narito ang kanyang kwento. Paolo! Ah, asa na ba yung headlamp ko? Anong gagawin niyo sa headlamp? Di ba lagi nating dinadala yung headlamp? Pa, hindi naman ho tayo magpapagabi doon. Hindi nyo na kailangan yun. Ito na lang ang bitbitin nyo. Yung trekking stick ninyo. Ganun ba? Sige, akin na. Huwag na ho kayo mag-alala sa mga iba pa nating dadalhin. Inayos ko na po lahat kagabi pa. Bale, ilang oras ba ang magiging biyahe natin? Mga 3 oras po, nasa Mount Batulaw na tayo. Sigurado ka bang maganda doon, ha, Paolo? Oo pa, sigurado yun. Yung ilang tropa kasi nakailang balik na doon. At talagang highly recommended nila para sa trekking ang Mount Batulaw. Tsaka sakto po yun para sa inyo pa. Kasi yung level of difficulty, medyo average lang. Kaya hindi kayo mahihirapan. Mabuti naman kung ganun. Yung huli nating pinuntahan. Aba, ilang araw na nakita mga binti ko, pati yung tuhod ko. Huwag naman sanang ganun. Huwag kayong mag-alala pa. Ni-research ko to. At meron na rin po akong contact na mag-guide sa atin. So sige, pakiabot na yung bag ko at na makaalis na tayo. Nang araw na yon, ay naghahanda ang mag-amang Paulo at Jaime para sa pagpunta nila sa Mount Batulaw. Si Paulo ay solong anak lamang. 5 taon na ang nakakaraan nang pumanaw ang kanyang ina. Mahal na mahal ito ng kanyang amang si Jaime, kaya't napakalaki ng epekto nito sa kanyang ama. Hindi naman ito naging lihim kay Paulo, kaya pinilit niya makaisip ng paraan upang magkaroon ng libangan ang amang si Jaime. At ito nga ang naisip niyang gawin. Ang yayain ng ama na pumasyal sa iba't ibang magagandang lugar sa Pilipinas. Makaraan ang ilang oras ay narating na nila ang kanilang destinasyon. Nakit yung likod ko doon sa bus, ah. Ay, nako. O ano, Paolo? Wala pa ba yung contact mo? Parating na po yon. 30 minutos bago tayo makarating dito ay nag-text na ako sa kanya. Sige. Teka, merong papalapit dito. Siya na ba yan? Kumaway ang lalaking papalapit sa kanila. Siya na nga po ata, pa. Hoy! Paolo? Oo, ako nga si Paolo. Daniel? Ako nga si Daniel. Kayong dalawa lang ba? Oo, kami lang. Tara, simulan na natin. Nandun yung tricycle ko sa unahan. Magta-tricycle muna tayo hanggang doon sa pinakabungad ng trail. Tapos maglalakad na tayo. Okay, sige. Siguro po kayo si Mang Jaime. Kayo yung tatay nito ni Paolo. Ako nga. Kumusta, Daniel? Mabuti naman po. Mang Jaime, huwag niyo pong mamasamahin itong sasabihin ko, ha. Natutuwa po kasi ako na ang isang senior na katulad ninyo ay nahihilig pa sa pagtitrekking. Bibihira na po kasi ang ganyan, eh. Alam nyo, maganda po talaga sa kalusugan ang pagtitrekking. Alam mo, sa totoo din lang, nung una akong niyakag ng anak ko sa mga ganitong aktibidades, nagdadalawang isip ako. Pero nung nasimulan ko, abay, talagang hinanap-hanap ko na siya. Alright. Sige, sumunod na po kayo sa akin. Ako na magdadala nitong bag nyo. At umalis na nga ang tatlo. Makalipas ang ilang oras, ay narating na nila ang pinakadulo ng kanilang destinasyon. Ay, ang ganda dito sa taas! Hoy, Paolo, bilisan mo dyan! Pa! Grabe naman kayo, ang bilis nyo! Saglit! Halika, bawa ka sa akin. Salamat, pa. Tingnan mo, anak. Napakaganda ng paligid.
Hindi naman pala masyadong kataasan ito. Sabi ko na sa inyo, magugustuhan niyo to pa eh. Oo nga anak. At napakasariwa ng hangin. Oo nga. Nakikita niyo ba yung dalawang bundok na yun, pa? Asan? Ito po, yun nasa kanan. Oo. Ayon po sa mga kwento, diyan po nang galing ang pangalan ng bundok na to. Anong ibig mong sabihin? Kaya po tinawag na Batulaw. Ang ibig po sabihin nun ay bato sa ilaw o ilaw sa dalawang bato. Meron po kasing araw sa buwan ng Disyembre na dyan sa pagitan ng dalawang bundok na yan sumisikat ang araw. Aba, at nag-research ka pa pala ha? Siyempre naman pa. Gusto ko rin naman siyempre madagdagan ng kaalaman ko, lalo na sa mga lugar na pinupuntahan natin. Maya-maya pa ay lumapit sa kanila ang guide nilang si Daniel. Dito na po ako magpuposisyon ng kalan natin para makapagkape muna tayo. Sige, salamat Daniel. Ngunit bago mag-set up ng kalan, ay nagtaka si Paolo sa ginawa ni Daniel. Pinuntahan nito ang puno sa hindi kalayuan. Pagkatapos ay dahan-dahang nagbuhos ng tubig sa paligid nito. Pagbalik ni Daniel sa kanilang pwesto, ay hindi na napigilan pa ni Paolo na magtanong. Daniel, anong ginawa mo doon sa may puno? Bakit nagbuhos ka ng tubig sa paligid nun? Ayun ba? Huwag nyo nang pansinin yun. Baka matawa ka lang eh. Ano? Bakit naman ako matatawa? Ay kasi, may kinalaman yung ginawa ko sa lumang kaugalian sa lugar na to. Kung hindi mo mamasamain, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano yun? Sige. Yang kasing puno na yan, marami nagsasabi nung unang panahon, tagusan daw yan, papunta sa lihim na mundo ng mga engkanto. Kaya ang mga tao na nagpupunta rito, nagbubuhos ng tubig sa paligid na yan. Kumbaga nag-aalay. Para daw sa proteksyon o para hindi magambala. Ganun ba? Oo. O ano, nakakatawa na mayroong ganun pang kaugalian sa panahon ngayon. Hindi naman sa nakakatawa. Ako nire-respeto ko yung mga ganyan. Sadya nga lang hindi ako naniniwala sa ganyang klase. Tulad nga ng sabi mo, makabagong panahon na. Nagulat na lamang si Paolo nang marinig na magsalita ang kanyang ama mula sa kanyang likuran. Paolo, marami talagang bagay sa mundong ito na hindi arok ng ating pangkaraniwang isipan. Kung hindi ko pa naikikwento sa'yo, nung kabataan ko dati sa probinsya, meron ako nakitang napakagandang babae doon sa pinagtataniman namin ng sibuyas. Maliit lang yung baryo namin, so magkakakilala kaming lahat. At pinapangako ko sa'yo, noon ko lang nakita yung babae na yon. Ang ganda niya. Sinubukan ko siyang lapitan noon, pero bigla na lang nawala. Mga halos 1 oras din ako nagpaikot-ikot doon sa sibuyasan, pero hindi ko talaga siya nakita. Pinagtanong ko pa nga doon sa mga kakilala ko kung may nakita ba silang ganung babae ron. Wala daw. Pag-uwi ko, kinuwento ko yun sa aking ama at ang sabi sa akin, malamang ay diwata daw yung aking nakita. Ngumiti na lamang ang binatang si Paolo. Okay pa, sige. Pero ika nga kanya-kanya ho tayo ng paniniwala. Kayo, naniniwala kayo sa ganon. Ako naman, hindi ako naniniwala. Ay naku talaga ikaw, Paolo. Bahala ka. At tila para maputol ang nakakailang na sitwasyon, ay nagsalita ang kanilang guide na si Daniel. Sir Paolo, baka pwede mo akong tulungan dito sa pag-setup ng kalan natin at paghahanda ng ating mga lulutuin. Sige. Naging matiwasay naman ang mga sumunod na oras ng mag-ama sa Mount Batulaw. Halos 10:00 na ng gabi
nang makauwi ang dalawa sa kanilang bahay. Hindi pa man naibababa ni Paolo ang kanyang bitbit na bag, ay tumunog ang kanyang cellphone. Pa, si Romy tumatawag. Sinong Robbie? Yung kaklase ko dati. Aba, hindi ba't matagal na kayo hindi nakikita dyan? Opo, pero madalas po kami nagchat-chat. Nalaman niya po kasi na nagte-trekking tayo. Sige, sagutin mo na. Mag-aayos na ako ng hapunan natin. Sige po. Maya-maya pa. Paolo! Hindi pa matapos yan! Okay na pa! Medyo napahaba po yung kwentuhan namin. Ano bang pinagchismisan nyo magkaibigan? Papa naman, meron lang siyang nire-rekomenda sa akin. Ano naman ang nire-recommenda niya sa'yo? Kinuwento niya sa akin na meron daw silang magandang napuntahang lugar. Anong lugar naman yan? Kulasi Hill daw po. Sa Rojas City. Ano? Sa Rojas City? Di ba napakalayo naman nun? Akala ko ba'y mag-iikot muna tayo dito sa Luzon? Naisip ko kasi para maiba naman. Tsaka, highly recommended daw talaga to ni Romy. Ay siya, ikaw ang bahala. Ikaw naman ang lagi nagpaplano ng mga lakad natin So, kailan mo planong gawin yan? Magta-try po ako makapag-file ng leave sa trabaho sa katapusan. Okay lang ho ba kayo sa katapusan tayo pumunta ron? Para ba namang meron pa ako ibang pupuntahan? Sige, kung sa katapusan, sa katapusan. Mabilis na lumipas ang mga araw. Hanggang sa... Barangay Kulasi na po ito. Dito na po tayo. Inabutan ni Paolo ng bayad ng tricycle driver. At pagkatapos ay bumaba na ang mag-ama. Saan ba tayo magkikita ng kontak mo? Wala akong kontak dito pa. Ano? Paano gagawin natin ito? Huwag kayong mag-alala. Tinuro na sa akin ni Romy lahat ng gagawin. Ay sige, ikaw ang bahala. Punta muna po tayo doon sa may tindahan. Bibili lang ako ng tubig. Sige. Habang nakatayo ang mag-ama sa tapat ng tindahan, ay may lalaking lumapit sa kanila. Magandang araw po sa inyo. Magte-trekking po kayo. Oo. Taga Maynila. Taga Laguna po actually. Maraming ang nagpupunta rito na taga Laguna. May guide na ho ba kayo? Hindi po. Hindi namin na kailangan. Alam naman na po namin kung saan pupunta at kung paano pupunta sa mga lugar. Subali may listahan na kayo ng mga pupuntahan nyo rito. Ng mga sandaling yon, ay nakakaramdam na ng pagkailang at pagkainis si Paolo dahil sa sunod-sunod na tanong ng lalaki. Pero pinigil niya lamang at hindi ipinakita ang kanyang pagkainis. Opo, meron na kaming listahan. Nasa listahan nyo po ba yung batis ng basi? Hindi nakasagot si Paolo. Naku, kung wala po sa listahan ninyo ang batis ng basi, kailangan yung puntahan yun. Bibihira pa lang ang nakakaalam sa lugar na yon. Kaya bihira pa lang yung mapuntahan ng mga turista. Napakaganda po doon. Kristal ang tubig. Napakalinis. At napakapayapa ng lugar. Bagamat nakakaramdam ng pagdududa, ay nanaig ang interes ni Paolo. Saan po ba banda yon? Ganito. Nakikita nyo ho ba yung tricycle driver na yon? Yun po bang nakakulay pulang jacket? O yan nga. Sa kanya kayo magtanong. Sabihin nyo pinapunta kayo ni Bogart. Ako si Bogart. Basta isa lang ho ang request ko sa inyo. Huwag niyong sasabihin kahit kanino yung lugar na matutuklasan ninyo. Teka, makikisabat na nga. Bakit kung talagang ganyang kaganda ang lugar na yan, ay sinasabi mo sa amin kung paano yan mapuntahan? Bago sumagot, ay tiningnan ni Bogart ang dalawa mula paa hanggang ulo. Ito po ang totoo, ano? Nakikita ko naman ho kasi sa inyo na hindi naman ho kayo balahurang dayuhan. Mukha namang marespeto kayong dalawa
sa mga lugar na napupuntahan ninyo. Marami ho kasi nagpupunta dito. Ang gugulo. Gusto po namin sanang mapanatili yung ganda ng lugar na yon. Kaya, tinatansya lang namin kung kanino namin yung tinuturo. Napangiti si Jaime sa narinig. Ganun ba? Sige, salamat. Kung ganun pupuntahan na namin yung kaibigan mo. Sige po. Eto, tanggapin mo to. Naku, hindi ko po kailangan yan. Sa inyo na po yan. Nagulat si Jaime dahil hindi tinanggap ng lalaki ang inabot niyang pera. Kaya't nang maibulsa niya na ito, ay inabot niya ang kamay kay Bogart. Maraming salamat, kaibigan, ha? Wala pong ano man yun, sir. Mag-iingat po kayo. Sige. Pagkatapos ng halos 3 minutong pagbiyahe, ay tumigil ang tricycle na sinasakyan ng mag-ama. Dito na lang ho tayo, sir. Nakikita niyo hong puno na yon. Meron hundaan sa likod niyan. Dire-diretso lang ho kayo. Mga 30 minutos sa paglalakad, mararating niyo na yung Batis. Sige po, Manong. Maraming salamat po. Ito pong bayad. Sige po. Mag-ingat po kayo. Pagkalipas ng humigit kumulang 30 minuto, ay narating na ng dalawa ang kanilang destinasyon. Nagulat at tumangha ang mag-ama sa kanilang nasaksihan. Wow! Pa, tingnan mo. Parang paraiso. At yung tubig ang linaw. Oo nga, anak. Kanina akala ko puro bukid lang yung lalakarin natin. Malay ko bang paglagpas natin doon sa matataas na damo at doon sa mga nakahilerang puno, merong ganito kagandang lugar na bubungad sa atin. Oo nga. Napakaganda ng lugar na to ah. Halatang wala pang masyadong nagpupunta rito. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa, Paolo. Subukan na natin yung Batis na yan. Mabilis na nagtanggal ng damit ang ama ni Paolo at sa isang iglap ay tumalon ito sa malinaw na batis. Ilang segundong nasa ilalim ng tubig si Jaime. Paglitaw nito, baka sa kanyang mukha ang labis na kasiyahan. Oh, grabe! Napakasarap dito, Paolo! Halika na! Tumalon ka na! Hindi naman maikubli ang saya sa mukha ni Paolo sa nakikitang kaligayahan ng ama. Sige pa, aayusin ko lang po itong mga gamit natin dito sa gilid. Lalangoy na rin ako. Okay, sige! Ang sarap dito! Makalipas ang ilang sandali, ay pareho ng lumalangoy sa malakristal na batis ang mag-amang si Paolo at Jaime. Ang ganda rito talaga, anak. Buti na lang talaga at sinunod natin yung sinabi ng Bogart na yon. Oo nga pa eh. Alam niyo, sa totoo lang, nagdududa ako nung una. Akala ko, iiskamin tayo o mandurugas. Nakita ko nga sa mukha mo yun nung una na medyo naiinis ka. Oo nga pa. At ngayon, dahil sa naniwala tayo, nandito tayo sa napakagandang lugar na to. Ay, teka. Ayun merong mataas na bato. Siguro pwede kong subukang umakyat doon at tumalon. Teka, medyo mataas yan pa. Sigurado ka ba dyan sa gusto mong gawin? Oo, kung bahala. Kung hindi mo nalalaman, nung kabataan ko, abay, nag-apply akong stuntman sa pelikula. Hindi lang ako natanggap dahil mas magandang lalaki pa ako doon sa bida. Bagamat natawa sa sinabi ng ama, ay hindi maikakaila ni Paolo na magandang lalaki ang kanyang papa. At kahit sa edad nito ngayon, ay matikas pa rin ito. O siya, sige pa. Sabay na tayong umahon. Didiretso ako dun sa mga gamit natin para mahanda ko na yung paglulutuan natin ng pagkain. O sige, ako naman didiretso na rito sa kanan para maakyat kayang bato na yan. Sige po, mag-ingat po kayo ha. Maya-maya pa, ay nasa taas na ng malaking bato si Jaime. Paolo! Ah, Nako,
kailangan mo umakyat dito para makita mo yung ganda ng tanawin dito sa taas. Sige pa, aakyat ako dyan. Tatapusin ko lang to. Sasalang ko lang yung tong pagkain natin. Ay, kunin mo yung camera ko doon sa bag. Picturean mo ko dito, dali. At kinuha nga ni Paulo ang kamera ng kanyang ama. Okay pa, o posing ka na. O sige, kuhaan mo ko. Grabe naman yung posing ninyo pa. Para kayong si Hercules. Naku, huwag ka na magreklamo. Dalihan mo na, talon na ako. Okay, sige. Eto na. 1, 2, 3. Okay, o talong ka pa. Tapos pipicturean ko yung pagtalon mo. O sige, maganda yun. O, ready tayo ha? 1, 2, 3. Yun! Nakunan ko yun. Siguradong maganda tong magiging resulta ng picture nyo pa. Mukhang sumisid sa malalim si Papa. Bakit wala pa siya? Pa? Pa? Ng mga sandaling yon ay nakaramdam na ng pag-aalala si Paulo. Lumusong na si Paulo sa mababaw na bahagi ng batis upang hanapin ang kanyang ama. Pa! Pa, nasan kayo? Huwag niyo naman ako biruin ng ganyan, pa. Nag-aalala na ako. Pa, nasan ka? Sa tansya ng binata ay halos magdadalawang minuto niya nang hinahanap ang kanyang ama. Sa pagkakataong yun, nagdesisyon na si Paulo na umakyat sa batong pinagtalunan ng ama upang mas makita ng mainam ang paligid. Pa! Pa! Nasaan ka na ba? Ang bihira naman. Ano ba itong nangyayaring to? Sa muling pagtingin ni Paulo sa malakristal na tubig ng batis, ay hindi na ito nagdalawang isip na tumalon. Dire-diretso ang katawan ni Paulo sa pagbulusok sa ilalim ng tubig. Hindi nito inasahan na ganun kalalim ang batis. Habang nasa ilalim siya nito, ay pinilit niyang aninagin ang paligid sa pagbabakasakaling makita ang ama. Ngunit umabot na sa punto na kinakapos na siya ng hangin. Kaya nagdesisyon ng binata na pansamantalang lumutang upang makahinga. Ngunit laking gulat ni Paulo nang maramdaman nito na tila may malakas na persang humihigop sa kanya pailalim sa mas malalim na bahagi ng batis. Pinilit ko mawala ng binata sa persang yon. Ngunit sa isang iglap ay nagdilim ang kanyang paligid. Maya-maya pa ay nagkamalay na ang binata. Natagpuan nito ang sarili sa gitna ng isang madilim na kuweba. Basang-basa ang kanyang katawan at ramdam niya ang bigat ng kanyang dibdib sa dami ng tubig na pumasok dito. Ano nangyari sa akin? Nasaan ako? Bagamat naguguluhan ng isipan, ay pinilit aninagin ni Paulo ang paligid hanggang sa may mapansin ito. Teka, may nararamdaman akong malamig na hangin na nagmumula doon sa direksyon na yon. Babaybayin ko. Siguradong may lagusan doon. Bagamat pagal ang katawan, ay pinilit bumangon ni Paulo. Makaraan ang hindi mabilang na paghakbang
ay natunto na rin ito ang dulo ng kuweba. Paglabas niya dito ay matinding liwanag ang bumungad sa kanya. Kaya napapikit ng husto si Paulo. Makalipas ang ilang segundo ay sinubukan na nitong dumilat. At nang mabanaag niya ang paligid ay nagulat siya sa kanyang nakita. Anong klaseng lugar to? Parang paraiso. Ang ganda ng mga halaman at mga puno. Kung maganda dun sa Batis, 10 beses ang ganda ng lugar na to. Sinimulang maglakad ni Paulo at pinilit unawain ang ganda ng paligid. Wow! Ang mga bulaklak! Ang kukulay nila! At ito, rosas to . Pero bakit 10 beses ang laki niya kaysa sa karaniwan? Ang puno ang tataas! Teka, ang liwanag ng langit. Ano yun? Ibon ba yun? Napakalaki naman nun. At tila ba naunawaan ng ibon ang kanyang tinuran, ay bumalik ang ibon at lumipad malapit sa kanya. Kahali-hali na ang pagaspas ng mga pakpak nito. Ngunit hindi iyon ang tumawag ng kanyang pansin. Matagal na nakatitig si Paulo sa papalayong ibon. Totoo ba yun? Napakaganda naman ng ibon na yun. At ang kulay niya, sari-sari. Teka, pinagluloko ba ako ng mata ko? Hindi ba ganyan ang description ng ibong Adarna? Pero hindi totoo ang ibong Adarna. Nababaliw na ata ako. Totoo ba tong paligid na to? Ano nangyayari sa akin? Pero ang lugar na to ay hindi bunga ng kabaliwan. Asan ba ako? Pagkatapos ng isang katanungang yon, ay muling sumabog sa kanyang isipan ang pangunahing tanong. Teka, si Papa! Nasaan si Papa? Papa! Papa! Lakad takbong pinilit libutin ni Paulo ang malaparaisong lugar. Patuloy niya itong ginawa hanggang sa... Gaano katagal na ba akong nag-iikot dito? 30 minuto? 1 oras? Sakit na ng paa ko. Papa, nasan ka ba? Papa? Teka. Sakit na ng tiyan ko. Meron ba makakain sa lugar na to? Ano yun? Prutas yun . Dahan-dahang nilapitan ni Paulo ang isang puno na may mga nakasabit na prutas. Nagulat ito nang malapitan niya ang prutas sa puno. Bilog ito. At ang kakaiba ay 3 ang kulay sa paligid nito. Pinitas ni Paulo ang isa. Anong prutas to? Parang ngayon lang ako nakakita ng ganito . Sa isang bahagi, kulay berde. Pag inikot mo, nagiging kulay dilaw. Tapos, pag inikot mo pa, yung kabilang bahagi naman ay nagiging kulay ube. Pero mukhang masarap siya. Sige, mapaawi man lang ang gutom ko para maituloy ko ang paghahanap kay Papa. Babalatan ko na siya. Mas nagulat si Paulo nang makita ang laman ng prutas. Ba't ganito to? Bakit kulay abo? Aamuyin ko. Mukhang okay naman siya.
pa ba ako mamimili? Okay na to. Mapawi man lang ang gutom ko. Nang akmang kakagatin na ng binata ang prutas. Paolo! Wag! Bagamat galing sa kanyang likuran ng tinig, ay kilalang kilala ni Paulo kung sino ang nagmamay-ari nun. Papa? Biglang tumalikod si Paulo upang harapin ang pinanggagalingan ng tinig at nakita niya nga ang kanyang ama. Patakbo itong lumapit sa kanya at nang magkadikit ay mahigpit na nagyakap ang mag-ama. Papa! Paolo! Saan ka ba galing? Ano ba nangyari sa'yo? Mahirap ipaliwanag, anak. Halika, may papakilala ako sa'yo. At doon napansin ni Paulo ang lalaking nakatayo sa may hindi kalayuan. Inakay siya ng ama upang lapitan ito. Anak, pinapakilala ko sa'yo si Oros. Oros, ito ang sinabi ko sa iyong anak ko, si Paulo. Kumusta, Paolo? Sa kabila ng mga nangyayari, mabuti naman. Mawalang galang na, ha? Maaari niyo bang paliwanag sa akin kung ano tong pangyayari na to at kung ano tong lugar na to? Mabuti pa. Sumabay ka sa amin ng iyong ama. At ikikwento ko sa iyo ang lahat. Teka, saan naman tayo pupunta? Ano ka ba, Paulo? Rumispeto ka nga. Sumunod ka na lang. Pero pa... Paulo! Okay, sige. At nagsimula na nga maglakad ang tatlo. Paolo? Ano yun, Oros? Ano ang huli mong naaalala? Bale. Teka, ha? Tama. Nandun kami sa batis ni Papa. Tapos, tumalon si Papa. Tapos bigla siya nawala. Hindi na siya lumutang pa kaya sumunod ako. Pagtalong ko, hindi na ako nakaahon para may humihila sa akin pailalim. Tapos, nag-blackout na lahat. Paggising ko, nasa kuweba na ako. Tapos, hinanap ko yung lagusan. At ito na ngang lugar na to, ang bumungad sa akin. Ganyan-ganyan din ang nangyari sa akin, anak. Doon din ako sa yungib na yun nagkamalay. Ngunit ang pagkakaiba sa mga nangyari sa ating dalawa, paglabas ko ng yungib, ay nandun na si Oros. Ang lugar na ito ay tinatawag na Parawana. Ito ang bukana papunta sa aming kaharian. Ang batis na inyong pinanggalingan ay ang isa sa mga lihim na daan papunta sa lugar na ito. Hindi malaman ni Paulo kung saan siya maguguluhan, sa kanyang mga naririnig, sa kanyang mga nakikita sa paligid, o sa anyo ng kanyang kausap. Nasa 5.5 talampakan lamang ang taas ng lalaki. Ngunit ang kakaiba sa kanya ay ang kulay ng kanyang buhok at ang kulay ng kanyang mata. Kulay ginto ang mga ito. Hindi nakaligtas kay Oros ang panay na pagtingin sa kanya ng binata. Alam kong nagtataka ka sa mga nakikita mo, Paolo. At alam kong marami ka pang katanungan sa iyong isipan. Huwag kang mabahala sapagkat ang lahat ng yan ay mabibigyan ng kasagutan. Makaraan ng hindi mabilang na sandali ng paglalakad ay bumungad sa kanilang tatlo ang isang napakataas at napakagandang talon ng tubig. Bago tayo magtuloy, tatanungin ko muna kayong dalawa. Handa na ba kayo? Anong ibig mong sabihin, Oros? Tsak na mamamangha kayo sa madidiskubre nyo sa likod ng talon na ito. Pagkarinig nun ay nagtinginan ng mag-ama at sabay din silang tumango bilang tugon sa katanungan ni Oros. Kung ganon, sumunod kayo sa akin.
Siguraduhin lamang ninyo natatapa kayo sa mismong paghahakbangan ko. Teka, saan ka hahakbang? Tubig na to eh. Ngunit imbis na magbigay ng tugon, ay ngumiti na lamang si Oros at nagsimula ng humakbang sa ibabaw ng tubig. Laking gulat ng mag-ama nang makitang hindi lumulubog ang paa ni Oros sa tubig, bagkus ay tila nakatapak ito sa isang bagay na solido. Bagamat balot din ng pagtataka, ay inudyukan na ni Jaime na sundan ng anak ang mahiwagang lalaki. Makikita na nasa gitna ng tubig ang tatlo at naglalakad sa ibabaw nito. Makaraan pa ang ilang hakbang ay nasa harapan na sila ng malakas na agos ng talon. Dire-diretso ang paglalakad ni Oros hanggang mawala ito sa loob ng tubig. Nagkatinginan ng mag-ama. At bagamat walang usap na nangyari, ay tila nagkaintindihan silang muli pang sundan ang lalaki. Nang pahakbang na papaloob ng malakas na buhos ng tubig ng talon ang binata, ay hinanda na nito ang sarili na mabasa. Nakapikit itong tuloy-tuloy na humakbang. Ngunit sa kanyang pagkabigla, nagulat siya nang mapansin niyang tuyo ang kanyang katawan na tila ba hindi man lang nadapuan ng patak ng tubig. Nasa gitna ng pagkamangha si Paolo nang mapansin niyang nasa likuran niya na ang kanyang ama. Muling nagkatinginan ng dalawa. Walang ni isa mang salita ang namutawi sa kanilang mga labi dahil sa labis na pagkamangha. Maya-maya pa ay nabasag ang katahimikan ng malalakas na dagundong. Paglingon ng mag-ama ay lalo silang nagulat sa kanilang nakita. Bumungad sa kanilang harapan ang nasa 20 nagtataasang mga kalalakihan. Nakasuot ito ng mga baluti na gawa sa ginto at may mahahabang espada na nakasukbit sa kanilang tagiliran. Kung susumahin, ay nasa 7 o 8 talampakan ang taas ng mga kalalakihan. Magkahalong takot at pagkamangha ang naramdaman ng mag-ama. Binasag ng tinig ni Oros ang pagkagitla ng dalawa. Huwag kayong matakot sa kanila. Sila ang mga bantay sa bukanang ito. Sumunod na kayo sa akin. Habang dahang-dahang naglalakad ang dalawa sa pagitan ng mga mandirigma, ay talagang hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Pambihira. Ang laki nila, Paolo. Oo nga pa. Kaya tayong bitbitin ng mga yan. Oros, sigurado ka ba na safe kami dito? Sumunod na lang kayo sa akin. Dito tayo. Tinuro ni Oros ang isang tila makulay na hangin na nasa kanilang harapan. Sa dami ng mga hindi maipaliwanag na nakita at naranasan, ay hindi na nagtanong ang dalawa. Bagkus ay sumunod na lamang ang mga ito. Pagtagos nila sa makulay na hangin, ay mas nabigla pa ang dalawa sa kanilang nabungaran. Anong lugar to? Napakaganda! Oo nga pa. Akala ko, napakaganda na ng pinanggalingan natin. Pero, ano tong lugar na to? Tingnan mo, anak. Yung mga gusali sa lugar na yon. Hindi ba? Parang kulay ginto. Oo pa. Ang kintab nila. Ginto nga yan. Tingnan mo yung paligid pa. Puro kristal. Hindi na napigilan ni Jaime ang kanyang sarili at lumapit sa isang bahagi ng lugar. Totoo ba tong hawak ko na to? Pinakita ni Jaime ang hawak niya kay Oros.
isang kristal na mas malaki pa sa kanyang kamao. Oo, Jaime. Diamante nga yan. Ano? Diamante! Talaga bang diamante yan? Pati itong mga nandito, diamante din to. Oo, diamante ang mga yan. Sa bahagi namang yon, ay makikita nyo naman ang iba't ibang klase pa ng mga kristal na itinuturing na mahal sa inyong lugar. Mukhang totoo nga ang sinasabi niya, anak. Tingnan mo yun. Yung kulay pula. Tingin ko, ruby, ang kristal na yan. Oo nga pa. At ayun oh, ang laki ng tipak na yon. Kulay berde. Hindi ba yan yung tinatawag na emerald? May panahon pa upang makapamasyal kayo. Sa ngayon, kailangang madala ko kayo sa namumuno sa lugar na ito. At sa kaligitnaan ng kamanghaan, ay ipinagpatuloy ng dalawa ang pagsunod kay Oros. Maya-maya pa ay narating na nila ang isang malaking gintong pintuan. Saglit na itinapat dito ni Oros ang kanyang palad at kusang bumukas ang pintuang ginto. Pagbukas nito ay tumambad sa kanila ang gintong bulwagan na nababalot ng iba't ibang dekorasyon. Sa dulo ng bulwagan ay makikita ang isang lalaki na nakaupo sa isang magarang upuan. Nang malapit na sila rito, ay tumayo ang lalaki at doon nila napansin na nasa 7 o 8 talampakan din ang laki nito. Ang pagkakaiba lamang nito sa mga mandirigmang una nilang nakita ay napakaamo ng mukha ng lalaki. Maligayang pagdating, mga kaibigan. Ako ang namumuno sa lugar na ito. Tawagin niyo na lamang akong Aram. Ako po si Paulo. At ito po ang aking ama, si Jaime. Maraming salamat po sa pagtanggap ninyo sa amin. Alam kong maraming katanungan ang nasa inyong isipan. Ngunit sa ngayon, ay hayaan niyo munang magsalo tayo sa isang piging. Pagkabanggit nun, ay tumingin ang lalaki kay Oros. Tumango naman si Oros, sabay. Ihanda ang piging! Pagkabigkas nun, ay biglang bumukas ang isang bahagi ng bulwagan at naglabasan ng mga tao na may bitbit na iba't ibang pagkain. Mabilis nilang inilatag ang mga ito sa mahabang gintong lamesa. At katulad ng bilis ng kanilang pagpasok sa bulwagan, ay ganun din ang bilis ng kanilang pagkawala. Ngunit bago pa man tingnan ang mga pagkain, isang bagay ang napansin ni Paulo. Hindi sila kalakihan. Halos kasing laki lamang ni Oros ang mga ito. Ngunit kagaya rin ni Oros, ay meron itong gintong buhok at ginto rin ang kulay ng mga mata. Nasa ganong pagmumuni-muni ang binata nang muling magsalita ang pinunong si Aram. Hali kayo at pagsaluhan natin ang mga pagkain ito. Pag-upo ng mag-ama, ay nakita nila ang samot-samong pagkain sa kanilang harapan. Pero hindi nakaligtas sa paningin ni Jaime ang isang bagay. Pasimpleng siniko nito ang anak. Ano yun pa? Tingnan mo. Tingnan mo yung nasa plato niya. Ang nasa plato ni Aram ay tila mga karne at gulay. Ngunit ang lahat ng ito ay iisa lamang ang kulay. Kulay itim. Bumulong si Paulo sa kanyang ama. Pa, huwag na nating pansinin, baka magalit pa sa atin yan. Kumain na lang tayo. Hayaan na natin ganyan yung pagkain niya. Itong nasa harapan natin mukhang normal naman itong mga pagkain na ito eh. Kaya kumain na tayo. Sige. Matapos nilang kumain, ay niyaya ni Aram ang dalawa pabalik sa bulwagan. Oras na para sagutin ang inyong mga katanungan,
Magsiupo kayo. Pagkabanggit nun, ay tinungo ni Aram ang isang tila malaking tilon o kortina. Pagkatapos ay hinawi niya ito. Doon bumungad sa harap ng mag-ama ang kabuuan ng napakagandang syudad. Ang lugar naming ito ay natatawag sa iba't ibang pangalan. Minsan na itong natawag na Meropis, Atalan, Aro, Betulia. Ngunit sa panahong ito ay mas kilala ang aming lugar sa tawag na Biringan. Nang laki ang mata ni Jaime sa narinig. Teka, ito ang maalamat na syudad ng Biringan. Ganun na nga. Hindi kaila sa amin na bahagi na ng kwento sa inyong mundo itong aming lugar. Pilit man naming gawing lihim ito. Nagsimulang maglakad-lakad ang nilalang na si Aram sa paligid ng bulwagan. Ang aming uri ay mula sa ibang dimensyon. Dumating kami dito sa inyong mundo. 400 taon na ang nakakaraan. Ang dahilan ng pagpunta namin dito ay ang unti-unting pagkasira ng aming kapaligiran. Dahil sa pag-abuso ng karamihan, ay nalason ang aming hangin. Ang isang uri ng mineral na kinakailangan namin upang mabuhay ay nandito sa inyong mundo. At ang mineral na yon ay ang tinatawag ninyong ginto. Kailangan namin ng ginto sa aming hangin. Dumating kami dito sa inyong mundo upang minahin ang mineral na yon. Pagkatapos ay siya namang hinahalo namin sa hangin na aming nilalanghap. Hindi ko po alam kung paano ko papaniwalaan tong lugar nito at ang kinikwento ninyo. Pero isa lang po ang masasabi ko. Napakaganda ng lugar nyo. Parang panaginip. Nakakatuwa ang iyong sinasabi, Paulo. Ngunit, ang katotohanan ay may bangungot din ang lugar na ito. Ano pong ibig niyo sabihin? Nung dumating kami dito sa inyong mundo, ay hindi kami karamihan. Kaya't kinailangan namin gumawa ng mga nilalang na siyang aming magiging katuwang sa pagmimina ng ginto. Nung una, ay ginamit namin ang iba't ibang hayop. Baboy damo, aso, at maging mga paniki. Ginawa namin silang halos kauri ninyo. At sila ang nagmina para sa amin. Nung mga panahon na yon, ay hindi pa namin masyadong pinagtutuunan ng pansin ang harang ng lugar na to at ng inyong mundo. Kung kaya naman, may mga katulad ninyo ang mabilis na nakakapasok dito. Ang ilan sa kanila ay mabubuting katulad ninyong dalawa. Ginawa namin silang tagasilbi, katulad ni Oros. Ngunit marami sa kanila ay puno ng kabuktutan at kasakiman ang puso at isipan. Kaya nagdesisyon ang mga namumuno sa lugar na ito noon na ibilang sila sa mga magmimina ng ginto. Binago nila ang anyo ng mga taong yon. Ngunit hindi kagaya ng anyo ni Oros. Bagkus ay hinaluan sila ng dugo at presensya ng mga hayop. Naging matagumpay ang eksperimentong yon noon. Ang mga nalikhang nilalang ay mabibilis at malalakas. Naging mabilis din ang kanilang pagdami. Maayos na sana ang lahat
Ngunit, dumating ang panahon na nagbago ng kasaysayan. Nangibabaw ang presensya ng hayop sa kanilang pagkatao at nagsimula silang manakit. Ilan sa aking mga kalahi ang kanilang pinaslang. Lalo na sa mga kauri ninyo na nandito na noong mga panahong yon. Ang mababangis na nilalang na yon ay tinawag na banag. Teka, banag? Parang tao na anyong hayop. Parang sa mga kwento sa aming mundo ay merong ganyang nilalang. Oo, Jaime. Hindi ka nagkakamali. Sila ngayon. Ang tawag ninyo sa kanila ay mga aswang. Napalunok si Paulo sa kanyang narinig. Aswang? May aswang dito? Saglit. Kung andito yung mga aswang, paano sila nakarating doon sa mundo namin? Dumating ang panahon na nagpilit silang kumawala rito matapos nilang matikman ang mga tao na napunta dito sa aming lugar. Dala ng kanilang matalas na pang-amoy ay natunto nila ang lagusan. Pinilit namin silang pigilan, ngunit ilan sa kanila ang nakaalis at nakapunta sa inyong mundo. At sila na nga ang mga itinuturing ninyong aswang. Hindi maikubli sa mukha ng mag-ama ang takot na naramdaman nila ng mga sandaling yon. At yun ay hindi na ikaila kay Aram. Tumingin ito sa dalawa. Ngumiti ito, sabay sabing, Huwag kayong mag-alala mga kaibigan. Kung mapapansin ninyo, ay protektado ng aming mga mandirigma ang lagusan. At higit sa lahat, ay may sapat kaming pwersa upang pigilan kung sakaling umatake man sa amin ang mga banag. Bagamat puno pa rin ng takot ang dibdib ni Paulo, ay pinilit na lamang nitong ngumiti bilang tugon sa mga sinabi ni Aram. Maya-maya pa ay pumasok ng bulwagan si Oros at sa magkabilang kamay nito ay 2 itim na prutas. Meron kayong kailangang malaman. Ang mga taong katulad ninyo ay hindi maaaring magtagal dito sa aming lugar. Sapagkat ang hangin dito ay lason sa inyong katawan. Kung nais niyong magtagal dito, ay kailangan niyong kainin ito. Nung sandaling yon, ay inilapit ni Oros ang 2 itim na prutas sa mag-ama. Ito ay ang prutas mula sa puno ng agaro. Ang ibibigay kong pagkakataon sa inyo ay siya ring ibinigay namin sa mga katulad ni Oros. Kapag kinain nyo ang prutas na ito, ay magbabago ang inyong anyo. Magiging kagaya kayo ni Oros. At dito na kayong mamamalagi sa Biringan. Isang bagay na dapat ninyong malaman. Kapag nagdesisyon kayo na maging katulad ni Oros, magiging mabagal ang paglipas ng inyong katawan. Ano hong magiging mabagal ang paglipas ng katawan? Doon nagsalita si Oros. Kapag kinain ninyo ang prutas na ito, mabagal ang inyong magiging pagtanda. Totoo ba yon? Oo. Sa tingin ninyo,
Ilang taon na ako? Siguro mga nasa 30? Oo, mga ganon. Siguro baga 30-35. Maraming salamat. Pero higit 100 taon na ako. 140 taon na ako. Teka, ibig mong sabihin, panahon pa ni... Oo. Sa maniwala kahit sa hindi. Personal kong kakilala ang kinikilala ninyong pambansang bayani. Ha? Kakilala mo si Rizal? Oo. Pepe ang tawag ko sa kanya. At ang tawag niya naman sa akin noon ay Pinpin, sapagkat ang aking pangalan sa inyong mundo ay Delphine. Halos sumabog na ang utak ng mag-ama sa mas kamangha-mangha pang mga bagay na natutuklasan. Sa pagkakataong yun, ay muling nagsalita si Aram. Hindi ko kayo minamadali. Meron kayong 5 oras para makapagdesisyon. Pagdating ng ika-5 oras, ay kailangan ninyong kainin ang prutas na ito o umalis sa lugar namin. Kung hindi, ay susukubin na ng laso ng hangin ang inyong katawan. Nagkatinginan ang mag-ama. Sa ngayon, ay magpahinga muna kayo. Oros, samahan mo sila sa kanilang pagpapahingahan. Opo, sumunod kayo sa akin. At lumabas na nga ang 3 sa bulwagang ginto. Maya-maya pa, ay nasa magarang silid na ang 3. Sige, magpahinga na muna kayo dito. Babalik ako mamaya upang sunduin kayo para sa pagbibigay ninyo ng desisyon. Ngunit bago pa man makalabas si Oros, ay saglit itong hinawakan ni Jaime. Oros, sandali lang. Marahang inakay ni Jaime si Oros sa may bintana. Yang babae na nasa labas, sino yan? Siya ay si Serafina. Dati rin siyang tao. Napadpad siya dito sa Beringan. 50 taon na ang nakakaraan. Wow, napakaganda niya. Pwede ko ba siya makausap? Pwede naman. O sige, maiwan ko na kayo. At tuluyan na nga lumabas ng silid si Oros. Pero hindi nagtagal, ay tinungo din ni Jaime ang pintuan at napansin niyo ni Paulo. Pa! Uy! Saan ka pupunta? Saglit lang, anak. Nakikita mo ba yung magandang dilag? Ayun, nasa labas. Oh, ano ngayon? Sabi ni Oros, pwede ko daw kausapin. Ang bihira naman pa. May oras pa kayong man-chicks. Pabayaan mo na ako, anak. Susubukan ko lang kung meron pang asim ang tatay mo. Babalik ako kagad. Ha? Naku, ikaw ang bahala. Basta magpapahinga na ako. Maya-maya pa, ay tanaw na ni Paulo ang kanyang ama sa may bintana, kung saan magiliw nitong kausap ang babaeng si Serafina. Nakita niya rin ang ngiti sa mukha ng babae, sinyalis na masaya itong nakikipagkwentuhan sa kanyang ama. Ay, bahala ka nga dyan pa. Matutulog na muna ako. At pumikit na nga si Paulo. Makalipas ang ilang oras, nagising si Paulo sa isang marahan na katok sa pintuan ng kanilang silid. Pupungas-pungas na bumangon ng binata at tinungo ang pintuan. Ngunit bago pa niya marating ito, ay napansin niyang wala sa silid ang kanyang ama.
Kinabahan ng binata. Bumilis ang paghakbang nito sa pintuan at mabilis niya rin itong binuksan. Tumambad sa kanyang harapan si Oros. Nakapagpahinga ka ba ng maayos, Paulo? Medyo. Nakita mo ba ang papa ko? Naroon sa may hardin. Kausap pa rin si Serafina. Hanggang ngayon? Di man lang siya natulog. Siya nga pala. Oras na ng desisyon. Ganun ba? O sige. Tara, sunduin na natin si Papa. Maya-maya pa ay nasa bulwagan na ang tatlo. Sa kanilang harapan, si Aram. Hawak ang 2 prutas na itim. Oros, iabot mo sa kanila ang mga ito. Opo. Jaime, Paulo, kung ang inyong desisyon ay dito na mamalagi at mamuhay sa Biringan, ay kagatin ninyo ang prutas na yan. Kapag ang desisyon nyo naman, ang Biringan, ay ibalik nyo kay Oros ang prutas. Pagkawika nun, ay iniabot ni Oros ang mga prutas sa mag-ama. Ano ang inyong desisyon? Magsasalita na sana si Paulo nang biglang bumukas ng malakas ang malaking pintuan ng bulwagan. Sabay-sabay silang napalingon sa pumasok na kawal. Garom, anong nangyayari? Mahal na pinuno, sumala kayo mga banag! Gaano kabigat ang sitwasyon? Mukhang buong kawan po nila ang nandito ngayon. Sa unang pagkakataon, ay nakita na mag-ama ang takot sa mukha ng pinuno ng Biringan. Mahal na pinuno, kailangan po nating ilikas ang mga tagalupa. Sige, ihanda ang mga kawal. Oros, Mahal na Aram. dalhin mo ang mag-ama sa ligtas na lugar. Opo. At inakay na nga ni Oros ang mag-ama. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang sila, ay huminto si Jaime. Humarap ito kay Aram. Sabay sabing, Mahal na pinunong Aram, hayaan ninyo na makatulong ako. Bigyan niyo ako ng sandata at tutulong ako sa pakikipaglaban ninyo. Nagulat si Paulo sa narinig. Hinawakan sa braso ang ama. Anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Pabayaan mo ako, Paulo, anak. Kung totoo ang sinasabi nila tungkol sa mga banag, kailangan nila ng lahat ng tulong na makukuha nila. Sige, kung ganon, tutulong na rin ako. Hindi. Huwag, Paulo. Sumama ka kay Oros. Pero pa, Sumunod ka na lang sa akin, Paulo. Oros, ingatan mo ang anak ko. opo, Paglabas nila ng bulwagan, ay nagkakagulo na. Kitang-kita nila Paulo ang mga halimaw na nagkatalunan sa paligid. Nagulat pa sila na makita na lang ang isa sa mga ito ay biglang nag-anyong aso at sinugod ang isang tagalupa. Napuno ng kahindik-hindik na ingay ang paligid. Sabay-sabay na sumagitsit sa pandinig ng mag-ama ang iyak at palahaw ng mga inaatake at ang kahindik-hindik na angil ng mga halimaw. Nagulat na lang si Paulo na makitang ang kanyang ama ay may hawak ng espada. Isang mabilis na tingin ang ginawad nito sa kanya. Sabay sabing, Paulo, sige na. Umalis na kayo ni Oros. hindi na to naghintay pa ng tugon mula kay Paulo at sumama na sa mga kawal na umaatake sa mga banag. Noon ay hinila na ni Oro si Paulo. Habang tuloy pa rin ang labanan sa kanilang likuran, ay narating nila ang isang malaking silid. Mabilis na tinapat ni Oros ang kanyang palad sa pintuan at bumukas ito. halika, pumasok na tayo, Paulo. Bilisan mo.
Habang nasa loob ng malaking silid, ay dinig na dinig pa rin ni Paulo at ng mga tagalupa na nasa loob nito ang bangis ng labanan na nagaganap sa labas. Maya-maya pa, biglang bumukas ang pintuan ng silid. Pumasok ang isang napakalaking baboy damo. Mapupula ang mga mata nito at ang mga pangil ay halos 2 dangkal ang haba. Umangil ito na tila bahayok na hayok at handang pumaslang. Balot ng takot, sabay-sabay na nag-atrasa ng lahat patungo sa isang sulok ng silid. Samantalang ang dambuhalang baboy damo ay dahan-dahan namang lumapit sa kanila. Biglang bumuelo upang umatake ang baboy damo. Ng mga sandaling yon ay parang bumagal ang mundo sa paningin ni Paulo. Nang laki ang kanyang mata, nang makita niyang mabilis itong sumugod sa kanya. Ngunit bago pa siya nito maabot, ay isang kislap ng makinang na espada ang nahagip ng kanyang paningin. Ah! Ang kanyang amang si Jaime tumalon at sinaksak ang hawak nitong espada sa batok ng halimaw. Ah! Mabilis ang mga naging pangyayari. Sa isang iglap ay wala ng buhay na humantusay ang malaking baboy damo sa harapan nila Paulo. Patakbong niyakap ni Paulo ang kanyang ama. Ah! At nagyakap ng mahigpit ang mag-ama. Maya-maya pa ay nasa bulwagan ng muli si Paulo at ang ama nitong si Jaime. Ipagpaumanhin ninyo ang mga nangyari. Ngunit sa kabila nito, ay kailangan pa rin nating ituloy ang pagdidesisyon ninyo. Sapagkat hindi nakakayanin ng inyong katawan ang magtagal pa dito sa biringan. Ng mga sandaling yon, ay inabot ni Oros ang mga prutas sa mag-ama. Pagkahawak ni Paulo dito, ay mabilis niya rin itong isinoli kay Oros. Mahal na Pinunong Aram, lubha po ako natutuwa sa maganda po ninyong pinakitang pagtanggap sa amin. Ngunit, may buhay po ako na kailangan balikan sa aming mundo. Ipagpaumanhin po ninyo kung hindi ko tatanggapin ang inyong imbitasyon na mamalagi kami dito. Naiintindihan kita, Paulo. Ikaw, Jaime. Nanatiling tahimik ang ama ni Paulo. Nakaramdam ng pag-aalala ang binata. Tinitigan niya ang kanyang ama sa mata. Nagulat siya sa mga sumunod na pangyayari. Nakita niya na dahan-dahang gumuhit ang ngiti sa mukha nito. Kasunod ay ang pagkagat nito sa itim na prutas. Nabigla si Paulo sa naging desisyon ng ama. Nilapitan naman ni Jaime ang anak. Hinawakan niya ito sa balikat. Nak, alam kong mabigat para sa'yo ang naging desisyon kong ito. Magkakahiwalay tayo. Pero, ang totoo, anak, wala na rin naman akong pabalikan sa mundo natin. At konti na lang ang oras na nalalabi para sa akin. Dito ako maglalagi. Mararanasan ko pang mabuhay ng matagal. At alam ko na mapapawi ng lugar na to ang kalungkutan ng kalooban ko. Ang kalungkutan na kumakain sa akin sa bawat oras na nandun ako sa ating mundo. Alam ni Paulo ang sinasabi ng kanyang ama. Nang pumanaw ang kanyang ina, ay halos hindi niya na ito makausap.
At sa matagal na panahon, kanina lamang niya nakita ang pagngiti ng amang si Jaime. Papa naman eh. Tinamaan ka dun sa Sirafila, no? Well, parang ganun na nga, anak. Tsaka, maganda dito eh. Sana maunawaan mo ang desisyon ko. Pinahid ni Paulo ang luha sa kanyang mga mata. Sabay mahigpit na niyakap ang ama. Pa, alam ko naman eh. Kung sakaling maglalagi ka dun sa mundo natin, hindi na rin magiging matagal ang ating pagsasama. At least, magkakahiwalay man tayo ngayon. Alam kong nasa masayang lugar ka. Dito sa Biringan. Maraming salamat, Paolo. Tandaan mo, anak. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, pa. At sa huling pagkakataon, ay mahigpit na nagyakap ang mag-ama. Maya-maya pa. Paolo, oras na. Opo, Pinunong Aram. Oros. Samahan mo na si Paolo sa lagusan. Opo. Matapos ang isa pang mahigpit na yakap sa ama, ay tuluyan nang nilisan ni Paulo ang gintong bulwagan. Maya-maya pa ay narating na nila ang madilim na yungib. Paulo, hindi na kita masasamahan sa loob. Basta, diretsuhin mo lang ang yungib na yan. Sa dulo niyan, ay matatagpuan mo ang isang maliit na batis. Tumalon ka doon. May dinukot na maliit na bagay si Oros sa kanyang bulsa. At iniabot ito kay Paulo. Ano to, Oros? Yan ay isang gintong bunga. Bago ka tumalon sa batis, ay kainin mo yan upang hindi mahirapan ang iyong katawan sa pagtawid sa dimensyon. Sige. Maraming salamat, Oros. Maraming salamat din sa iyong pagbisita dito sa Biringan. Huwag ka mag-alala. Magiging ligtas at sigurado magiging masaya ang iyong ama dito. Ngumiti ang binatang si Paulo. At bilang tugon, ay niyakap nito si Oros. Pagkatapos nun, ay binaybay na nga ng binata ang loob ng madilim na yungib. Nang marating nito ang maliit na batis, ay kinain niya na ang maliit na prutas, sabay talon sa tubig. Umikot ng mabilis ang paligid at bigla itong nagdilim. Maya-maya pa. Asan ako? Aba, nandito na ako sa tabi ng kalsada. Dito kami pumasok kanina patungo doon sa batis Bigla nitong naalala ang ama. Papa, masaya ako sa naging desisyon mo. Dahil alam kong magiging masaya ka dyan. Sana wag mong kakalimutang mahal na mahal kita. Pagkawi ka nun, ay muling tiningnan ni Paulo ang daan patungo sa batis. Sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi
habang tinitingnan niya ang bahaging yon. Na tila ba nakikita pa rin ng kanyang mga mata ang maalamat na lugar ng Biringan.